Hello mga pards, kumusta kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Mga pards, kung bago ka lang sa ating channel, mag-subscribe ka na at i-click mo na din yung ating notification bell para lagi updated sa mga bagong ina-upload na video. Yan, nag-upload tayo ng video, yung mga natututunan nating diskarte. Yan mga pards. Simulan na natin yung ating talakayin. Eka nga. Hello mga pards. Ang tatalakayin naman natin ngayon kung paano ba mag-test ng condenser at capacitor. Yan mga pards, maraming salamat nga pala sa inyong pagsuporta sa ating channel. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. At i-like mo na din yung ating mga video. Yan, marami pa tayong i-upload na iba't ibang mga diskarte. Ito nga pala mga pards, mayroon sa ating nagpapa-shoutout. Shoutout sa'yo si Jeffrey Barona from Negros Occidental. At shoutout din sa'yo, bike tayo. Yan, mga may hilig magbike. Yan, bike tayo, shoutout. Yan mga pards, na shoutout na natin yung ating mga nagpapa-shoutout. Ngayon, gawin na natin yung ating gagawin. Eka nga, yung ating tatalakayin. Yan mga pards. Mga pards, yung ating PC standard nga pala aksidenteng na-delete, nabura, aksidenteng nabura. Pero marami pa tayong i-upload na diskarte, kaya stay put lang kayo sa ating channel. At sayang nga, kaya talagang ganun. Yan, simulan na natin yung ating gagawin mga pards. Yan mga pards, ito gagamitin nating pantest sa ating capacitor at condenser. Itong digital tester, ito in-order ko lang to sa Lazada. Yan mga pards, set natin to sa microfarad. Yan, hanapin nyo lang mga pards yung letter F. Yan, tulad yan, letter F para mas madali. Yan, yan, hanapin nyo yung letter F. Yan mga pards. Yan. Yan. Ika nga, diskarte mo, tipid mo. Kanya-kanyang diskarte yan mga pards. Kahit ikaw hindi professional. Basta naiintindihan mo yung mga bagay na dapat mong gawin, maaaring matuto ka. Yan mga pards. Ito gagawin natin. Sisimulan natin dito sa condenser. Ang pag-test mga parts ng condenser, ito merong positive at negative. Ang negative nito itong mga body nito, itong body niya. Yan ang negative niya. At itong positive niya, ito. Ito ang positive niya. Yan. Ngayon, test natin mga parts. Area negative natin at area yung positive natin. Dito natin lalagay negative mga parts. At dito yung positive. Yan, meron siyang 1.5 mga parts. 1.5 microfarad. Ito mga parts parang capacitor din to. Ang pinagkaiba lang ng capacitor at condenser, ito kasing condenser meron siyang positive at negative. Itong capacitor wala, kahit baliktaran siya, alternate, eka nga. Yan, yun lang pinagkaiba nilang dalawa. Pero kung tutusin, magkaparehas lang talaga sila. Parehas lang silang capacitor. Yan mga parts. Ito kasi ginagamit to sa sasakyan. At ito naman ay ginagamit to sa mga appliances natin. Jetmatic, washing, ayan yung mga ganyang Ito kasi sa mga sasakyan talaga ginagamit to. Sa mga motor, meron din sa motor. Mga parts yung ganito. Badya, alam ko meron condenser. Yan mga parts. Tapos na tayo dito sa condenser na to. Dito naman tayo sa capacitor ng electric motor. Ito may 20 UF. Tingnan natin kung good pa siya. Ang pag-test nito mga parts, hindi ganito. Hindi ganito hindi ganyan, hindi ganyan. Hindi ganyan ang pag-test niyan. Ang pag-test nito mga parts kabilaan. Dito saka dito. Pwede rin dito at pwede rin dito. Ganyan. Kaya yung wire na to, nakakabit na to ganyan.
magkasalisi. Yan. Pwede rin dito ang wire nito at dito. Ito kasi ginamit ko to sa piece stunner. Kaya may kuryente siyang ganito. Hindi na nga siya ayos. Kaya inalis ko na. Kaya ipapakita ko naman sa inyo kung paano i-test. Yan mga parts. Nalagay natin yung isa nating test probe at isa nating test probe dito. Tingnan nyo mga parts. Kung ilan yung papalo. 9.8 mga parts. Yan. 9.8. 20 UF siya. 20 UF. Yan. Hindi na siya ayos. Hindi na siya pwedeng gamitin sa sa electric motor kasi nga ano na siya. Mababa na siya. Yan mga parts. Ito naman isa mga parts. Capacitor ng ng dryer. Yan, pwedeng baliktaran to mga parts. Bago nyo i-test yung ating capacitor ng dryer, i-discharge nyo muna ganyan. Baka may kuryente pang naka-stack mga parts. Kaya yun ang pakakaingatan nyo. Lalo na kung katatanggal nyo pa lang sa appliances, sa dryer. Halimbawa, tinanggal nyo, nahawakan yung ganyan. Baka makakuryente kayo. Kaya kailangan gagawin nyo mga parts. I-discharge nyo muna para hindi kayo ma-ground. Yan, ganito mga parts ang gagawin nyo. Hindi tayo magte-test ng paganyan na hawakan natin. Hindi tayo magte-test kasi hindi tayo magte-test ng nahawakan natin ng ganyan kasi minsan yung kami natin pasmado. Yan ang gagawin natin mga parts. Ganyan ang gagawin natin. Ganyan mga parts, ayan. Yan, ganyan ang gagawin natin mga parts. Para hindi natin nahawakan, ayan. 3.5 mga parts. 3.5. Ito 4 UF. Ayan nakikita nyo ba mga parts? 4 UF. Ayan 4 UF. Mga parts. 3.5 okay pa siya mga parts. Okay pa siyang gamitin sa ating piece stunner. Eka nga. Ayan mga parts. Ganun lang mga parts yung ating pagtetest. Ito mga parts puro kalawang na yung ating condenser. Ang gagawin nyo mga parts, pagka puro kalawang na ganyan yung condenser natin, lalagyan nyo nito petroleum jelly. Papahiran yung ganyan. O kaya bago nyo ikabit tong condenser natin, bago nyo pagsamasamahin, lagyan nyo na ng petroleum jelly para hindi siya kinakalawang. Yan. Ito kasi hindi nalagyan. Kaya hindi nalagyan to ng may-ari. Pinagpalitan na to mga parts. Hindi niya nalagyan kaya puro kalawang na. Kaya yun ang gagawin nyo mga parts para hindi kalawangin yung ating condenser. Yan. Mga parts. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong suporta sa ating channel. At marami pa tayong i-upload ng mga diskarte. Kaya stay put lang kayo mga parts. Yan.